Okay guys, pag-usapan natin to ngayon and hoping sana na maging open din kayo sa aking thoughts and opinion ukol po sa topic natin today. Kasi nadaanan ko lang naman itong balitang to and gusto kong maging vocal and transparent ukol nga dito sa aking opinion. Dito nga po kay Leni Robredo. So ngayon nga po guys, kaya nga yung pamagat ng ating vlog ngayon, ang nakakalungkot na nangyari kay former Vice President Leni Robredo. So ngayon nga po guys, umugong na yung balita. Ito nakita ko lang to sa Impact Leadership. So yan po yung statement ni Attorney Leila de Lima. So, mayroon pong pamagat na Senator Leni or Mayor Leni. So, kung kayo ang aking tatanungin, ano yung bet nyo? Tumakbo sa local si former Vice President Leni Robredo or tumakbo tumakbo sa national sa 2025 bilang senator itong si former Vice President Leni Robredo. So kung ako naman guys ang tatanungin, si Leni Robredo kasi ngayon medyo, paano ko ba to explain? Hindi na siya active talaga sa politics. I don't know lang kung bakit hindi siya nagiging active sa politika. Siguro para, ma-lessen din yung kanyang stress or bawiin niya yung 6 na taon na kung saan dinurog siya ng mga DDS, binugbog siya ng mga DD-less vloggers, siniraan siya ng samot-saring issue, and now, aminado naman tayo na isa tayo sa mga nabudol, 'di ba? Na kung saan lagi lang nilang pambato, Leni Lugaw, Santa Mama, 'di ba? Probably yan lang naman talaga yung nila yung naibabato ng mga DD-list na to. Pero sa track record, wala talaga sila, if you will compare the OVP in the former administration and the OVP as of the moment sa pangangalaga ni Sara Duterte, ang layo. 'Di ba? Maliit yung budget ni Leni Robredo noon, pero madaming nagawa. Not unlike dito kay Vice President Sara Duterte, ang laki ng budget, humihirit pa sa confidential funds, tapos wala tayong makitang improvement. Anyway, itong si Leni Robredo is hinihikayat nila na tumakbo bilang senator. Pero si Leni Robredo na mismo, may desisyon na siya. Pero hindi pa naman po final. Natatakbo talaga siya bilang mayor. So kaya nga po guys, 'di ba? Ang title ng vlog natin ngayon, ang nakakalungkot na desisyon na nangyari kay Leni Robredo. Kasi nga po guys, bakit mayor lang? Kung pwede namang senator. Kasi mas marami kaming kailangan ka ngayon. Former Vice President Leni Robredo, and hindi naman sa nakikigo with the flow itong si Leni Robredo, but because kailangan natin siya kasi, siya yung right person na mas may alam ukol nga po guys sa katarantaduhan na ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. And mas more yung knowledge niya ukol nga dito sa AJK, sa West Philippine Sea, and I hoping talaga and na malaki talaga ang may tutulong ni former Vice President Leni Robredo in terms of approach dito sa West Philippine Sea and dito nga po guys sa AJK ni former President Duterte. Mas malaki po yung yung may aambag niya. So I think yung pagiging opposition nila Leni Robredo noon is purely genuine. With the heart talaga. Kasi hindi naman sila yung tipo ng opposition today na as claim ng mga DDS na sila daw yung newly opposition. But the real and have a purely hearted na opposition is yung opposition nila Leni Robredo noon as called na Dilawan. So-called Dilawan, diba? Kasi sila po with the heart. You know what, kung bakit natin nasabi with the heart? Kasi hindi naman po sila nag-o-oppose kapag tama. Nag-o-oppose lang sila
pagmali. Not unlike dito sa newly self-proclaimed na opposition ng mga DD-list na to, kahit tama, ino-oppose nila. So ngayon, ito yung komento ni Leila de Lima. Some of us actually taking to her and trying to convince her to run for the Senate in 2025 to lead the opposition slate. Wala kaming desisyon na narinig sa kanya. It has been reported that she's now more interested to run in a local position, specifically as mayor of Naga. Doon pa lang sa word na it has been reported that she's now more interested to run in local position doon sa Naga as a mayor. Parang nakuhot yung puso ko. Na bakit Naga lang, Lenny, yung tutulungan mo? Ayaw mo bang tulungan ng bansang Pilipinas? Former Vice President? Bakit Naga lang? It's so unfair para sa akin na Naga lang yung tutulungan mo. Naga lang ba yung gusto ng good governance? Kahit pa paano gusto din namin ng good governance. And, you know, sorry, kasi, di ba, nung panahon ng election, although aminado naman ako na umatake din kami kay former Vice President Leni Robredo. Siguro, para sa atin, syempre, iba na yung presidente ngayon eh. We have a newly elected president and lahat naman nata tayo naka-move on na sa past administration. Kasi if we look back into the past, bring up the past, wala tayong magagawang improvement niyan. Sa halip, kung may mali man sa nakaraan, pwede nating baguhin sa kasalukuyan. Pero ako, binoto ko si President Marcos. And wala naman po akong regrets. Kasi maganda yung approach niya sa West Philippine Sea, sa AJK, sa mamamayang Pilipino. Maganda yung approach niya. We need a help ng former Vice President. Kailangan talaga natin ng tulong. And hoping sana na maging isang appointee din itong si former VP. Pero sabi niya, mas interested daw siya na tumakbo as a local, tumakbo sa local position in Naga as a mayor. Nalulungkot lang ako sa part na, bakit Naga lang ba yung gusto ng good governance? Hindi pa ba ready ang bansang Pilipinas sa good governance? We need Leni Robredo to help the president, to help the current administration. Hindi naman sa dahil nagsisisi tayo, 'di ba, na nabudol tayo ni Sara Duterte, pero mas kailangan natin ng tulong ni Leni Robredo, and malaki yung may tutulong ni Leni Robredo, kaya alam niyo yun, wishing na sana tumakbo pa din siya as a senator. So, doon pa nga lang sa approach niya, 'di ba, sa extrajudicial killings, sa West Philippine Sea, for the people talaga, itong si Leni Robredo. Parehas lang sila ni President Marcos. For the people. Anyway, sabi pa dito, pero as her final decision as communicated to the LP, wala pa kaming naririnig sa kanya. So, silent pa din naman sa moment na to si Leni Robredo. Pero hoping sana, kasi malapit na next year, diba? 2025 election. Hoping sana na magbago pa yung isip ni former VP. Kasi mantakin nyo, medyo tahimik talaga si Leni Robredo ngayon at pinasa niya nga yung baton kay Risa Hontiveros, which is magaling din naman itong si Risa Hontiveros. Pero I think mas maganda sana kung si Leni Robredo tumakbo bilang senator, kasi alam ko naman na kaya niyang tulungan itong ating administrasyon. Kaya nga diba ano sabi niya before, na willing siyang makipag-cooperate with the current administration. Diba? Sinabi niya yan. Anyway, sana magbago pa, no, ang kanyang decision. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.